Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Times 4:13 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang napiktuhan nga sektor, mga dalagko nga balita diri sa Iloilo. Kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligad nga 24 oras. Inyo mabatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyong PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Boss. Martes, Marso 10, tuwing 2026. Ini ang inyong tagbalita. Joseph Paul Noblesa Tarosa, kagkaroon sa mga Pangulong dinalan. Headline. Panawagan sa pagsuspende ng excise tax sa produktong petrolyo ginasuportahan sa WVTC. Headline. Pagpanagtag sang fuel subsidy dapat padasigon sunod sa pila ka driver. Headline. Gobyerno probinsyal sang Iloilo magapatuman sang 4-day work week. Headline. Mga tikang para makakinot sa enerhiya ginpagawa sang Rojas City Government. Headline. Kagkaroon sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Panawagan sa pagsuspende ng excise tax sa produktong petrolyo ginasuportahan sang WVTC. Detalye sang balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa Western Visayas Transport Cooperative o WVTC ang panawagan nga pagsuspende sa excise tax sa presyo sang gatong. Payag ni Raimundo Parcon, presidente sa WVTC, paagi sini mapanubo ang presyo sa produktong petrolyo kag mapahaganagan man ang palasanon sa mga konsumidor. Matandaan na ginaduso sa Kongreso ang paghatag sang emergency power kay Presidente Bongbong Marcos agud suspendihon o kon panubuan ang excise tax sa gatong, bagay nga ginasuportahan naman ni DOE Secretary Sharon Garin. Kung magsigisigi sa malawig ang saka sa presyo sang krudo kag gasolina, ginapananaw sang transport co-op nga pareho sang WVTC. Amat-amat man nga magauntat sa pagbiyaya ang ilang mga units bangod sang ginapananaw dako nga kapierdehan. Para sa bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Halin sa 1,000 to 1,200 pesos nga kita kadadlaw dako ang nabuhin sa income sa tricycle driver nga si Benji isang barangay Balabaguharo bangod sa pagsaka sang gatong. Gidabanta sini 500 pesos ang magakadto sa tughong bangod sa pagtaas ang presyo sang gasolina. Maski paano ang balsi ni, may dala man gihapon ini para sa iya pamilya, may dala man ini gihapon para sa iya pamilya apang nagalaom siya nga mag-abot gilayon ang gimpromisa nga ayuda para sa mga drivers nga apektado sang oil price increase. Diskarte na lamang sa mga driver, subong niyang paghulat nga mapuno sa pasahero ila tricycle bago magbiyahe ka magulat naman sa terminal. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pila ka tricycle gin pakigbahin ng pamaagi agud makakinot sa gatong. Detalye sa balita, Janelle Baclay. Man tricycle driver nga si Benji Agusejos sa barangay Balabaguharo nga sila mabuligan kag matagaan sang fuel subsidy sang gobyerno kasunod sa pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo. Sanggin patuman ang big time oil price hike sa diin halos 6 ka pesos kada litro ang gintaas sang gasolina kag pulo tubtob 12 pesos naman sa saka sang krudo. Pahayag ni Benji, halos 3 ka gatong tubtob 500 pesos ang mahimo mabuhin sa yakita kada adlaw bangod sang saka sa gatong.
Para naman sa driver nga si Arnold, agud makakini, nagaparking na lang ini sang iyang motorsiklo. Kaya ginalikawan ang magbiyahe nga pahabog o kung wala sang direksyon o kung paglibot-libot nga wala naman sang pasahero. Para sa Bagong Pilipinas, Jinal Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginkumpirma ni Governor Arthur Toto Defensor Jr. nga magapatuman ng Iloilo Provincial Government sa 4-day work week. Suno kay Governor Defensor, gina-finalize pang executive order to sa work arrangement nga may pila lamang ka-exemptions. Kag natala ng ipagwaabas Marso 11, 2026. Ang pag-adapt sa 4-day work week, pagsunod sa provincial government sa Presidential Memorandum Circular No. 114, Series of 2026. Suportado man sa gobernador ang panawagan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na magkinot sa kuryente kag plano sining i-integrate ini sa conservation measures nga ginahimo sang probinsya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpagwas ang energy conservation policy ang Roa City Government agud makakinot sa paggamit sang kuryente kagatong dala sa nagapadayong atensyon sa Middle East. Sandig sa pulisiya ang suga patyon halin udto. Tubtob ala una sa hapon, i-maximize ang paggamit sang natural lighting sa adlaw, limitahan ang paggamit sang air conditioning sa 6 ka oras, kag pamatsyon ang mga computer o printer kung wala ginagamit. Samtang, una na nagpagwas ang abiso si Mayor Ronnie Dadivas nga magasunod ang City Hall sang 4-day work week apang ginapasiguro ang sige-sige nga serbisyo labi ng essential services. Ginapangabay naman ang mga hepe sang kada opisina sang Roa City Government nga siguradon nga ginasunod ang energy conservation policy. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ground floor sa Iloilo City Hall lakip ng satellite offices ng city government sa malls magapabilin nga bukas. Detalye sang balita, Emi Rose Santiagudo. Samtang sa iban pagid naton Radyo Pilipinas. Piling na bukas ang ground floor ng Iloilo City Hall pati na ang satellite offices ng Iloilo City Government sa mga mall sa pihak sang pagpatuman sang 4-day work week. Ginatag ni Joy Fantilaga Gorzal, spokesperson sa Office of the City Mayor, na sandig sa Executive Order No. 30 na ginpirmahan ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang Lunes, hindi sakop sa pagpatuman sang 4-day on-site work arrangement ang mga opisina nga nagahatag sang essential, basic ag vital services. Inalakipan ini sang Office of the City Treasurer, Local Economic and Enterprise Office, Business Permits and Licensing Office, kag mga opisina nga nagatanyag sang Health Services, Social Welfare Services, Public Order and Safety Services, Transportation and Traffic Management, kag Disaster Preparedness. Suno sa iya, mangin bukas ang ground floor sang City Hall para sa mga may transaksyon o kung luyang magbayad sa Office of the City Treasurer kag iban pang opisina. Hindi man sakop sang flexible working arrangement ang satellite offices o kung mga business one-stop shops ng Iloilo City Government nga nahamtang sa mga mall. Samtang ginatugyan naman sa mga department head ang pagmonitor sang ilang nga mga empleyado nga masunod sa flexible work arrangement, pinaagi sa virtual nga attendance monitoring kag work accomplishment tracker nga dapat ipasa sa Office of the Human Resource and Management Officer. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Santiagudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DA6 nagpagwas ang fuel saving tips para sa mga nagagamit ng traktora sa pagpanguma. Detalye sa balita, JP Herbas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagpagwa sa pila ka fuel saving tips ang Department of Agriculture Western Visayas para sa mga nagagamit siyang traktora sa pagpanguma. Lakip sa mga ginparugyan sa ahensya ang regular nga pag-ilis ang oil, paglimpyo sang air filter kag fuel filter, lakip na ang radiator kag radiator screen, paggamit sang husto nga gear kag steady nga RPM, kag pagsiguro nga husto ang hangin sang karito kag likawan ang sobra kabugat nga dala. Ginpahanumduman sang DA Western Visayas nga likawan ang paggamit sang traktora sa sobra kabasa o kung lutakon nga talamnan.
Planuhon ang rota sa operasyon para malikawan ang madamo nga balik-balik nga agi sang traktora kag siguraduhon nga ang kadakuon sang traktora nagakabagay sa kondisyon sang talamnan. Dugang pa sa ahensya ang paggamit sa dekalidad nga krudo kag lubricant nagapalawig sang kabuhi sang makina. Ipaidalo man dapat sa training ang kada operator tuloy sa fuel efficient nga pagmaneho kag likawan ang pagpaandar sang makina nga wala operasyon sa masobra sa 5 ka minuto. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Solar-powered irrigation systems ng DA sa Caranas sa Niway inagurahan. Detalye sang balita, JP Herwas. Radyo Pilipinas Report. Formal na nga inagurahan ang bagong solar-powered irrigation system sa Caranas sa Niway. Ang proyekto nga nagbalor sang halos 8 milyones pesos ang ginpunuhan sinalong sang rice program sa Department of Agriculture. May ikasarang ining hatagan sang tubig nga masobra 10 hektarya sang duta gamit ang silak sang adlaw. Pinaagi sa 40 HP nga pump sarang sining nga mapagwa sang 88.5 cubic meters ang tubig nga hindi na kinahanglan pa magamit sa mahal nga krudo. Ang proyekto ginakabing nga dako nga tikang padulong sa isa ka mas mabakod kag mas masanyog nga palangwian para sa mga mangunguma sang Caranas. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpatigayon sang dialogue meeting ang Iloilo Science and Technology University kaupudan Department of Social Welfare and Development Field Office 6 subong nga Marso, may kaantanan sa disaster food production ug pagtalakay sang posibleng nga kolaborasyon sa pagpabakod sang disaster preparedness and response. Ginpangunahan ni Research Services Division Director Hilario Taberna kag Extension Services Division Director Adrian Veloso ang delegasyon sang ECETU. Sa among nga meeting, gipresentar sang ECETU ang mga research initiatives na naka-focus sa disaster food production, mga innovation nga gindisenyo para masiguro ang availability sang pagkaon sa mga komunidad nga maapektuhan sang kalamidad. Ang Sinapol naghatagban sang kahigayunan ug talakayon kung paano makabulig ang evidence-based research sang universidad sa mga programa sang DSWD pati ng posible nga program integration kag pagpalig-on sang institutional collaboration ilabi na sa pagtukod sa mas mapag-on ug mas preparado nga komunidad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Market Day kada Martes. Ginapropose ang LEO para sa mga bulanterong hindi kabaligya sa sulod sang terminal market. Detalye sang balita, Emero Santiago. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Tala na nga himuon nga Market Day ang kada Martes para sa mga bulantero nga hindi makabaligya sa Iloilo Terminal Market kag iban pa nga merkado publiko nga apektado sa clearing operations ng Iloilo City Government. Suno kay Local Economic Enterprise Office kun LEO Head Maricel Mabacquiao, pagasundo nila ang sistema sang Webesan sa Haro agud ma-accommodate ang mga bulantero nga hindi makabaligya sa sulod sang merkado publiko. Ginpayag niya nga ang nasambit nga sistema ila i-propose sa mga bolantero o sa ila nga patigayonon nga meeting. Una na nga nanindugan ng LEO nga zero tolerance sila sa mga bolantero kon transient vendors sa palibot sang Iloilo Terminal Market. Nanindugan si Mabacquiao nga ginapatuman lang nilang ordinansa nga wala nagapahanugot sa mga manugbaligya sa sulod sang 100-meter radius gikan sa super sang mga kapareho nga produkto sa sulod. Dugang niya makabigman sila nga nuisance kag obstruction sa dalan rason nga kinahanglan sila i-clearing sang task force ASIS. Patag niya nga ang super dapat bagsakan lang sa mga bolantero sang ilang nga produkto kag hindi dapat sila magbaligya sa palibot bangod apektado man ang mga lehitimo nga market vendors sa sulod sang merkado. Para sa Bagong Pilipinas, Emerald Santiago, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DOH Western Visayas nagdala sang serbisyo caravan sa Indigenous Cultural Community sa Haniway, Iloilo. Detalye sang balita, Marian Grace Erenieta.
Nagdala sang Health Services ang Department of Health Western Visayas Center for Health Development pinaagi sa serbisyo caravan sa indigenous cultural communities o kon indigenous people sa Barangay Kipot, Haniway, Iloilo. Kaupod sa DOH Western Visayas sa pagdala sang serbisyo ang LGU Haniway, Philippine Tuberculosis Society Incorporated, Iloilo Provincial Health Office, PhilHealth, Philippine Statistics Authority, Western Visayas Sanitarium and General Hospital, kag ang National Nutrition Council. Lakip sa mga serbisyo nga gindulong ang paghatag sang libre nga bulong, fluoride varnish, medical consultation, tuberculosis screening, chest x-ray services, paghiwan sang Philippine risk assessments, laboratory kag diagnostic services kapareho sang random blood sugar test, urinalysis, dengue testing, pregnancy testing, HIV kag syphilis testing, PrEP medication kag treatment sa sexually transmitted infections. Naghatag man sang assistance sa mga hensya sang gobyerno sa mga individual nga may concern o request sa civil registry documents kag naghatag man sang updates sang records kag rehistrasyon sang Yaman na Kalusugan Program o KONYAKAP. Para sa Bagong Pilipinas, Mern Grace Saranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga balita, masobra sa kagatos nga women beneficiaries ang Enhanced Balik Pinay Balik Hanap Buhay sang DNW6 nagbaton sang livelihood assistance. Detalye sang balita, Marian Grace Serena. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Aton sang livelihood assistance ang 110 kakababaihan nga benepisyaryo sang Enhanced Balik Pinay Balik Hanap Buhay program gikan sa Department of Migrant Workers o DMW Region 6. Kada isa nga benepisyaryo nagbaton sa tig 15,000 pesos kung sa diin naglabo sa kabugusan nga 1,650,000 pesos ang na-release ang ahensya. Ang assistance sarang magamit sa mga benepisyaryo sa pag-umpisa o kung pagpabaskog pa sang ilang magagmay nga negosyo. Ginpangunahan ni DMW 6 Regional Director Glenda Aligonza ang pagpanagtag sang assistance. Samtang magluwas sa payout, ginpaynaluman sa mental wellness session ang kababaihan sa pagpanguna sa Department of Social Welfare and Development kag financial awareness kag small business management session sa Department of Trade and Industry. Ang mga inisyatibo kabayan sa pagsaulog sang DMW 6 sa National Women's Month sining nga bulan sang Marso. Para sa Bagong Pilipinas, Mern Grace Saranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. National Commission of Senior Citizens Region 6 nakadisburse na sa masobra 315 milyon sa idalom sa mga benepisyaryo sa idalom sang Expanded Centenarians Act. Detalye sang balita, Marian Grace Erenieta. Nakadisburse sa masobra sa 315 million pesos na cash gift ang National Commission of Senior Citizens o kon NCSC Region 6 sa mga benepisyaryo sa idalom sang Expanded Centenarians Act. Ginpahayag ni Ann Rapunzel Gazon, Regional Director sang NCSC 6 sa ginhiwat nga kapihan sang Philippine Information Agency 6 sang Martes, Marso 10 nga nagsugod na panagtag ang regional office ng cash gift sa mga nagaedad 80 years old, 85 years old, 90 years old, 95 years old at 100 years old sang March 17, 2024. Sa riyang sa is, nakapanagtag ang NCSC sang 144,720,000 pesos sa 14,211 nga grantees sang 2024 kag 170,290,000 pesos sa 15,580 kag grantees sang 2025. Samtang ginpaatahak ni Ganson nga ang rason sang delayed sa pagpanagtag sa 2025 grantees amo ang pag-focus sang ila talatapan sa Disyembre tuig 2025 sa pagpanagtag sa mga grantees sang 2024. Dugang payag kaniya nga padayon pa ang ila talatapan sa paghiwat sang payout sini nga 2026 sa iban pa nga nabilin nga grantees sa 2025 kag pila pa nga nabilin sang 2024. Natala na sa Marso 24 tubtob Abril 10 ang tentative schedule sang payout sa mga nabilin pa nga grantees sang 2024 kag mga nakapasa na kag na-validate nga 2025 grantees. Sa inalom sang Expanded Centenarians Act, makabaton ang mga octogenarians kag nonagenarians sang 10,000 pesos sa ila paglabot sa edad 80, 85, 90 kag 95 kag may ginahatag man nga 100,000 pesos lakip ang congratulatory letter gikan sa presidente sa mga makalabot naman sa 100 years old. Para sa Bagong Pilipinas, Mern Grace Saranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naka-record sang 0.4% nga inflation rate ang probinsya sang Guimaras sang Enero 2026 base sa datos
sang Philippine Statistics Authority Guimaras. Suno kay Guimaras Provincial Statistics Officer Nelida Losare, ang 0.4% inflation rate sang Guimaras sang Pebrero 2026 ang mas mataas kung ikumpara sang Enero 2026 kaya sa negative 0.6% apang mas mahinay naman kung ikumpara sa nasyonal nga level sa Western Visayas. Sa mga commodities nga may dakong kontribusyon sa overall inflation sa Guimaras, among food and non-alcoholic beverages nga mayara sa negative 3.2% inflation, kag housing, water, electricity, gas, and other fuels na nakarecord sang inflation 1.2%. Ang nasambit nga report ginahimo sang PSA agud makatag sa insekto kag timely nga impormasyon sa publiko na tuy sa inflation rate sa probinsya kag ang epekto sini sa presyo sa mga balaklon kag mga serbisyo. Radyo Pilipinas News. Nagapakigbahay ng Iloilo Science and Technology University sa nagapaday nga Commission on Higher Education Summit 2026 sa SMX Convention Center sa Clark, Pampanga. Ang universidad ginatiglawas ni ECETU President Dr. Gabriel Salistre Jr. Ang summit nagaserbi nga platform para sa mga leaders ng higher education institution sa Pilipinas agud ma-align ang mga institutional priority sa ginaduso ng mga transformative sectoral reforms. Sa aktibidad, formal man ngagin sa publiko ang Achieve Agenda na nagaplastar sa mga plano para ihanda ang mga institusyon sa palaabuton. Ginpabutya sang ECETU ang dako nga suporta sa sining inisyatibo samtang padayon nga ginapauswag ang mga programa sa academics kag innovation. Radyo Pilipinas News. Babae art exhibit ginbuksan sa Negros Occidental Capitol. Detalye sang balita, JP. Radyo Pilipinas Report. Buksan sa labi sa Negros Occidental Provincial Capital ang babae art exhibit bilang kabahin sang selebrasyon sang Women's Month. Katuyan sa exhibit nga tagaan sang pasilungog ang kababainhan pinaagi sa sining nga nagapakita sang nagkalain nga binuhatan nga inspirasyon ang ila kaisog, mga istorya kag kontribusyon sa sosyedad. Ang exhibit nagapasundayag sang naituhay nga obra sa mga artist nga nagapakita sang papel sang kababainhan bilang kuluan sang inspirasyon samtang ginakilala ang ila naging impact sa kultura, palanublion kag adlaw-adlaw nga tanan. Suno kay Governor Eugenio Jose Lacson, ang exhibit kag ang kabuhi sa manigrense nga babayi sa nanaytuhay nga sektor ang pahanumdom nga ang pagpanguna sang kabainhan hindi lamang vital kundi transformative. Ang babae art exhibit magapadayon sa Capitol Lobby tubtob Marso 31. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Nagtipon para sa isa ka fellowship dinner ang mga alkalde sa probinsya ang in-host ng 3rd District Congressman Nonoy Defensor kag 4th District Congressman Ferch Biron. Nagtambong man sa okasyon sa nag-anay former Congressman Mike Goriseta kag 2nd District Congresswoman Cathy Goriseta. Ang panihapon ng isa man ka kahigayunan para sa paghambalanay kag pagbiniligay para sa ginapanawagan nga One Iloilo. Radyo Pilipinas News. Matapos malakip sa Best Islands in Asia sa TripAdvisor, liwat naman ginkilalang Boracay Island bilang isa sa pinakanaming nga isla sa Asia. Sa ginpagwa nga listahan, nagpwesto kung pumwesto sa top 6 ang Boracay sa Reader's Choice Awards 2026 Best Islands ng Luxury Travel Magazine na destination. Sulod man ang Palawan nga sa kasyam nga pwesto. Nagpanguna sa listahan ang Bali sa Indonesia, ginsudlan sang Phuket, Vietnam. Samtang nagpangatlo naman ang Maldives nga sinundan sa Phuket kag Koh Samui sa Thailand. Ang iban nga sa listahan ang Komodo kag Lombok sa Indonesia kag Langkawi sa Malaysia. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, alas 4:36 sa hapon. Kagamiento manatipon nga balita sang PBS Radio Pilipinas Iloilo News Team Martes, Marso 10, 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.